Pabagsak na ang araw sa kanluran, nagkukulay kahel ang kalangitan sa ibabaw ng abalang MacArthur Highway sa bayan ng Santa Maria, Bulacan. Ang ugong ng mga jeep, bus, at tricycle ay parang isang walang katapusang awit ng syudad na gumagapang palabas sa kanayunan. Sa gilid ng kalsada, isang matandang babae na may kupas na alampay at hawak na bayong ang dahan-dahang naglalakad sa sementadong bangketa. Siya si Elena, o Lola Elena sa lahat ng nakakakilala sa kanya, 68 taong gulang. Maliit ang kanyang pangangatawan, ngunit bawat hakbang niya ay may bigat at paninindigan, gawin ng isang taong sanay na sa bigat ng buhay. Tuwing hapon, nilalakad ni Lola Elena ang mula sa kanilang maliit na bahay sa dulo ng baryo, patungo sa palengke, upang maglako ng turon at nilagang mani. Hindi malaki ang kanyang kinikita, ngunit sapat na para makabili ng bigas at kaunting ulam para sa hapunan nila ng kanyang apo. Kilala siya sa kanilang komunidad bilang isang lolang mapagpasensya at mabait na laging may ngiti sa labi sa kabila ng kahirapan. Ngunit sa hapong iyon, natigil ang kanyang paglalakad sa isang malaking interseksyon. Tatlong lalaking nakauniporme ng pulis ang nakatayo sa gitna ng daan, isa-isang pinapahinto ang mga sasakyan. Mukha silang mababangis, at sa gilid ay may nakaparadang patrol car na may nakasulat na checkpoint. Ngunit may kakaiba. Ilang motorista ang tila nag-aabot ng maliit na halaga bago sila tuluyang pinapalampas. Kumunot ang noo ni Lola Elena habang pinagmamasdan ang eksena. Kakaiba, bulong niya sa sarili. Madalas siyang makakita ng mga opisyal na checkpoint sa lugar na iyon, ngunit karaniwan ay may malaking karatula mula sa SE, at may mga bitbit na opisyal na dokumento ang mga pulis. Iba ito. Walang opisyal na tanda, walang anumang papeles. Tanging 3 pulis na may matatapang na mukha at malalakas na boses. Isang lumang motorsiklo ang huminto sa mismong tapat nila. Ang nagmamaneho ay isang binatang nakasuot ng kupas na t-shirt. Hoy, nasaan ang mga papeles mo? Sigaw ng isa sa mga pulis, ang pinakamalaki ang katawan. Narito po, sir. Pero naiwan ko po ang ECCE sa bahay, sagot ng binata, nanginginig ang boses. Umismid ang pulis. Palusot ng lahat yan. Paano kung i-impound muna namin ang motor mo? Huwag po, sir. Nagde-deliver lang po ako ng mga order na kanin. Magagalit po ang amo ko. Sumingit ang isa pang pulis. O, kung ayaw mong matiketan, alam mo na ang gagawin, sabi nito habang kinukuskos ang kanyang hinlalaki at hintuturo sa harap ng mukha ng binata. Walang nagawa ang binata kundi mag-abot ng isang 50 pisong papel. Agad siyang tinapik sa balikat ng pulis na nagkunwaring palakaibigan. Ayan, ganyan nga. Para mabilis ang usapan. Mula sa kabilang kalsada, matalim ang tingin ni Lola Elena. Hindi siya nakapag-aral ng mataas, ngunit alam na alam niyang hindi ganoon ang tamang paraan ng pagtatrabaho ng mga alagad ng batas. Naranasan niya ang hirap ng buhay sa ilalim ng batas militar, kung saan ang kanyang asawa, isang simpleng guro sa baryo, ay madalas na tinatakot dahil sa pagtangging makilahok sa mga katiwalian. Alam niya ang pakiramdam na makitang nyuyurakan ang katarungan. Nagpatuloy siya sa paglalakad, nilampasan ang checkpoint. Ngunit pinigilan siya ng isa sa mga pulis. Hoy, Lola! Saan ang punta? Sa palengke, iho. Maglalako ako ng turon. Sinilip ng pulis ang kanyang bayong. Ano nang laman yan? Turon at nilagang mani. Patingin nga. Dahan-dahang binuksan ni Lola Elena ang kanyang bayong. Kumalat ang matamis na amoy ng bagong lutong turon. Sumulyap ang pulis sa kanyang mga kasama at mahinang tumawa. Aba, pwede na tong pangmeryenda mamayang hapon, sabi niya nang may pang-uyam. Nanatiling tahimik si Lola Elena, nakatitig lamang. Kung dadaan ka, magbayad ka muna, la. Lahat ng dumadaan dito, kailangang magbigay, sabi ng pulis habang inilalahad ang palad. Nagulat si Lola Elena. Magbayad? Hindi naman ako nakasakay, iho. Naglalakad lang ako. Malamig ang sagot ng pulis. Basta, patakaran ay patakaran. Kung ayaw mong maabala, magbigay ka na lang kahit magkano. Sa isang iglap, nagbago ang anyo ng mukha ni Lola Elena. Tumingin siya ng diretso sa mata ng pulis. Mahinahon ngunit matatag ang kanyang boses.
Iho, naglalako lang ako para may pambili ng bigas. Kung gusto ninyo ng turon, kunin ninyo. Pero huwag ninyong pilitin ang mga taong walang kasalanan na magbayad. Humalakhak ang pulis. Nako, nagmamarunong pa si Lola. Ang tanda nyo na, ang dami nyo pang sinasabi. Sumali ang isa pa. Hayaan mo na. Baka isipin pa ng mga tao, pinag-iinitan natin ang matanda. Ngunit sumagot ang unang pulis, hindi. Para matuto. Kapag pinalampas natin to, lahat gagaya. Itinulak niya ng malakas ang bayong ni Lola Elena hanggang sa mahulog ang ilang piraso ng turon sa maalikabok na lupa. Sa susunod, huwag kang magturo, La. Hindi na para sa mga idealista ang mundo ngayon. Ilang tao sa paligid ang nakatingin, ngunit walang nangahas magsalita. Lahat ay takot. Yumuko si Lola Elena, isa-isang pinulot ang mga turon, nagsisimula ng mamasa ang kanyang mga mata. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, isang maliit na apoy ang nagsimulang magliyab. Gabi na nang makauwi si Lola Elena, mas maaga kaysa karaniwan. Pagdating ng gabi, naupo siya sa maliit na beranda ng kanilang bahay na yari sa kahoy at pawid, nakatingin sa madilim na kalangitan. Sa kanyang tabi, isang lumang radyo ang tumutugtog ng isang malungkot na kundiman. Dahan-dahan niyang hinigop ang mainit na salabat sa kabumuntong hininga. Sobra na sila, bulong niya. Hindi nagtagal, dumating si Kapitan Berto, ang kanilang kapitan ng barangay at kapitbahay. Lola Elena, nabalitaan ko po kanina, may gulo raw sa kalsada. Nag-checkpoint na naman daw po ang mga pulis? Kap. Pero sa tingin ko, hindi tunay na checkpoint yun. Nanghihingi sila ng pera sa mga motorista. Pati ako, hiningan din ni. Naging seryoso ang mukha ni Kapitan Berto. Nako, delikado po yan, La. Marami na pong ganyang sumbong pero takot magreklamo ang mga tao. Tumingin si Lola Elena sa kanya. Kung lahat tatahimik, lalo silang lalakas ang loob. Bumuntong hininga ang kapitan. Tama po kayo. Pero sino ang lalaban? Nakauniporme sila, may mga baril. Hindi sumagot si Lola Elena. Pumasok siya sa loob ng bahay at kinuha ang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy sa ilalim ng kanilang papag. Sa loob nito ay nakatago ang isang ihi ng samahan ng mga asawa ng retiradong pulis at isang larawan ng kanyang yumaong asawa, si Sergeant Major Ricardo Santos, na dating nakatalaga sa istasyon ng pulisya sa kanilang bayan. Kung buhay pa si Ricardo, tiyak na hindi siya papayag sa ganito, mahinang sabi niya. Hindi nakatulog si Lola Elena ng gabing iyon. Nag-isip siya ng malalim. Alam niyang mapanganib ang paglaban sa mga nakauniporme, ngunit hindi siya patatahimikin ng kanyang konsensya. Sa kanyang puso, gumawa siya ng isang desisyon. Kinabukasan, ipapakita niyang hindi lahat ng maliliit na tao ay maaaring yurakan na lamang. Kinaumagahan, mas maagang gumising si Lola Elena. Naligo siya, nagsuot ng malinis na duster, at inayos ang kanyang buhok na puro puti na. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi turon ang dala niya. Sa loob ng kanyang bayong, inilagay niya ang isang lumang cellphone na hiniram niya sa kanyang apo. Dito nakatago ang isang voice recording. Nagkataon kasing habang kinakausap siya ng mga pulis kahapon, aksidenteng napindot niya ang record button sa cellphone na nasa bulsa ng kanyang duster. Dala rin niya ang isang kopya ng sertipiko ng parangal ng kanyang asawa, na natanggap nito dahil sa pagtanggi sa kotong noong ito'y nasa serbisyo pa. Bago umalis, nagpaalam siya kay Kapitan Berto. Saan po ang punta ninyo, La? Sa istasyon ng pulis, Kap. Kakausapin ko mismo ang hepe. Napakalakas po ng loob ninyo, La. Umiti ng bahagya si Lola Elena. Kung hindi ako ang magsisimula, sino pa? Sa loob ng Municipal Police Station ng Santa Maria, tahimik ang paligid. Isang desk officer ang nagtatakang tumingin sa isang matandang babae na pumasok ng may matatag na hakbang. Magandang umaga po, La. Ano po ang maitutulong ko? Gusto kong makausap ang hepe ng pulisya. Maaari ko po bang malaman kung sino po sila? Sabihin mo lang. Ang asawa ng yumaong Sergeant Ricardo Santos may mahalagang isusumbong. Nang marinig ang pangalang iyon, agad na nagbago ang pakikitungo ng opisyal. Ay, si yumaong Sir Santos po. Opo, La. Napakabuting tao po niya.
Maupo po kayo, tatawagin ko lang po siya. Makalipas ang ilang minuto, lumabas mula sa kanyang opisina si Police Major Reyes, ang hepe ng istasyon. Magalang siyang lumapit. Magandang umaga po, Lola Elena. Narinig ko po na kayo ang asawa ni Sergeant Santos. Naging senior ko po siya noon. Ngumiti si Lola Elena. Iho. Pero hindi ako naparito para magbalik tanaw. Naparito ako para magsumbong. Ikinuwento niya ang lahat, mula sa checkpoint sa interseksyon, ang pangungutong sa mga mamamayan, hanggang sa masamang tratong inabot niya. At hindi niya kinalimutang i-play ang recording mula sa cellphone. Malinaw na narinig ang boses ng mga pulis na humihingi ng pera. Matagal na nanahimik si Major Reyes. Tumaas ang tensyon sa kanyang mukha. Diyos ko, hindi ko mga tauhan yan, La. Kilala ko ang lahat ng pulis dito. Malamang na mga peking pulis yan o mga tiwali mula sa ibang unit. Kung ganoon, sana ay aksyonan ninyo, iho. Sinisira nila ang pangalan ng kapulisan. Ipinaglaban ng asawa ko ang karangalan ng unipormeng iyan. Ayokong makitang ginagamit lang ito sa kalokohan. Tumingin si Major Reyes kay Lola Elena nang may buong paggalang. Makakaasa po kayo, La. Pangako, ako mismo ang tututok dito. Pagsapit ng hapon, dumaan muli si Lola Elena sa parehong kalsada. Mula sa malayo, natanaw na niya ang 3 pulis na nakatayo sa parehong pwesto. Mukha silang kampante na para bang walang nangyari. Ngunit biglang dumating ang 2 opisyal na patrol car mula sa direksyon ng kabayanan. Bumaba ang ilang unipormadong pulis sa pangunguna mismo ni Major Reyes. Agad na naging tensyonado ang paligid. Nagbubulungan ang mga taong nakapaligid. Lumapit si Major Reyes, ipinakita ang kanyang at malakas na nagtanong, sino kayo? Mula saang unit kayo? Namutla ang 3 lalaki. Sinubukan ng isa na sumagot ngunit nautal. Kakami po. Mula sa kabilang presinto, sir. Huwag niyo akong lokohin, sigaw ni Reyes. Kinumpirma ko na walang opisyal na operasyon ngayon. Sino kayo? Nagsimulang lumapit ang mga tao, kasama si Lola Elena na nakatayo, hindi kalayuan sa likuran. Sa loob lamang ng ilang minuto, inaresto ang 3. Lumabas sa investigasyon na hindi sila mga aktibong miyembro ng kundi mga dating pulis na sinibak sa serbisyo dahil sa kaso ng extortion. Gumagamit sila ng mga peking uniforme at luma, decommissioned na patrol car para magsagawa ng mga illegal na checkpoint. Nilapitan ni Major Reyes si Lola Elena matapos maayos ang lahat. Maraming salamat po, La. Kung hindi dahil sa katapangan ninyo, marami pa sigurong tao ang naloko ng mga iyan. Umiti ng mahinahon si Lola Elena. Ginawa ko lang po ang nararapat. Ang katarungan ay hindi lang para sa mga makapangyarihan, iho. Inakalang ordinaryong lola lang, nilabanan ni Lola Elena ang iligal na checkpoint. Ang mga aroganting pulis, sa isang iglap ay napahiya sa gitna ng daan. Ilang araw matapos ang pag-aresto sa mga peking pulis, nagbago ang ihip ng hangin sa kanilang baryo sa Santa Maria. Ang pangalan ni Lola Elena ay nagsimulang makilala ng marami. Mayroong humanga sa kanyang katapangan, ngunit mayroon ding mga nagbubulungan sa kanyang likuran. Grabe si Lola Elena, no? Nabuking niya yung mga pulis-pulisan, sabi ng isang ginang sa isang maliit na karenderya. Nga, pero dapat mag-ingat din siya. Narinig ko, may mga kasamahan pa raw yung mga nahuli, bulong naman ng isa. Ang mga tsismis na iyon ay nakarating din kay Lola Elena. Ngumingiti lang siya kapag naririnig niyang pinag-uusapan siya. Kung may masamang balak ang tao, gagawa't gagawa sila ng paraan. Pero kung tama ang intensyon natin, hindi dapat matakot, sabi niya sa tuwing may nagpapaalala. Ngunit lingid sa kaalaman ng marami, isang anino ng panganib ang nagsimulang bumuntot sa kanyang buhay. Isang gabi, habang naghahanda si Lola Elena ng mga sangkap para sa turo na ititinda niya kinabukasan, biglang may kumalabog sa labas. Isang malakas na pagbato ang bumasag sa salamin ng kanilang bintana. Dahan-dahan siyang lumabas, may dalang maliit na flashlight. Walang tao sa kalsada. Tanging isang madilim na anino sa dulo ng eskinita ang mabilis na tumakbo palayo. Tinitigan niya ang direksyong iyon at bumulong, nagsisimula na sila. Kinaumagahan, humahangos na dumating si Kapitan Berto.
Nakatanggap po ako ng balita mula sa mga tanod. May dalawang hindi kilalang lalaki raw na paikot-ikot sa baryo kagabi. Tila hinahanap daw po ang bahay ninyo. Tumango lang si Lola Elena ng mahinahon. Inaasahan ko na yan, Kap. Pero ayos lang. Kung naglalakas loob silang magpakita, ibig sabihin takot sila sa katotohanan. Nag-aalala si Kapitan Berto. Hindi po ito biro. Siguro kailangan niyo pong i-report ulit kay Major Reyes. Pupunta ako roon mamayang hapon, matatag niyang sagot. Sa istasyon ng pulisya, sinalubong ni Major Reyes si Lola Elena na may pag-aalala sa mukha. Lola, nakatanggap din po kami ng parehong impormasyon. Hindi pa po nahuhuli ang lahat ng kasabwat ng mga yun. May mga koneksyon pa sila na maaaring gustong gumanti. Kung ganoon, protektahan ninyo ang mga residente, iho. Hindi ako natatakot para sa sarili ko. Pero ayokong madamay ang baryo namin. Bumuntong hininga si Reyes. Magpapadala po kami ng patron na ikot ngayong gabi. At kayo po, mag-iingat po kayo. Kung may kahina-hinala, tawagan niyo po ako kaagad. Ngumiti ng bahagya si Lola Elena. Salamat, iho. Naniniwala pa rin akong marami pa ring mabubuting pulis, tulad ng asawa ko noon. Pag-uwi mula sa presinto, naupo si Lola Elena sa beranda, pinagmamasdan ang puno ng bayabas na itinanim ng kanyang asawa. Sa ilalim ng punong iyon, maraming alaala ang nakabaon, tungkol sa kanilang kabataan, sa idealismo, at sa mga lumang sugat. Naalala niya noong ang kanyang asawa, si Sergeant Ricardo, ay tumanggi na sumama sa isang iligal na operasyon na iniutos ng isang tiwaling opisyal. Muntik na noon mailipat ng destino si Ricardo. Ngunit nanindigan siya. Kung mamamatay ako dahil sa pagiging tapat, hahayaan ko na. Pero ayokong makita ng mga anak ko na binuhay ko sila sa maruming pera, sabi nito noon. Tinitigan ni Lola Elena ang larawan ng asawa. Ricardo, mukhang hindi pa tapos ang laban mo. Ako naman ngayon ang magtatanggol sa malinis mong pangalan. Kinabukasan, naglako muli si Lola Elena gaya ng dati. Ngunit sa pagkakataong ito, may dalawang di kilalang lalaki na nakaupo sa isang tindahan malapit sa kanyang pwesto. Nakasuot sila ng itim na jacket, at sa paraan ng kanilang pagtingin, alam ni Lola Elena na siya ang kanilang binabantayan. Isa sa kanila ang umorder ng turon, ngunit magaspang ang boses. Masarap tong turon nyo. Pero hindi ba kayo natatakot mag-isang nagtitinda? Ang dami pa namang hold-upper ngayon. Tinitigan siya ni Lola Elena ng walang emosyon. Ang natatakot, yung mga may kasalanan. Nagtitinda lang ako ng turon, iho. Wala akong dalang ginto at wala akong kaaway. Mahinang tumawa ang lalaki. Narinig ko, kayo raw yung nagsumbong sa mga pulis-pulisan. Ang galing nyo rin, no? Pero mag-ingat kayo, Maliit lang ang mundo. Minsan, yung taong binagsak mo, bumabalik din. May halong pagbabanta ang kanyang pananalita. Ngunit nanatiling kalmado si Lola Elena. Kung babalik man sila, hindi rin ako magtatago. Hindi kayang patahimikin ang katotohanan. Tumawa na lang ulit ang lalaki at umalis. Ngunit nang mawala na sila, napansin ni Lola Elena na bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Tao lang siya, natatakot din, ngunit ayaw niyang magpatalo sa takot. Samantala, sa isang inuupahang bahay sa labas ng bayan, ang dalawang lalaking kumausap kay Lola Elena ay nakikipagkita sa isang lalaking malaki ang katawan at may peklat sa mukha. Kumusta, nagtitinda pa rin yung matanda? Boss. Pero matigas din ang dila. Umisi ang malaking lalaki. Siya ang dahilan kung bakit nahuli ang mga tropa natin. Kung hindi bibigyan ng leksyon yan, lahat ng tao maglalakas loob ng magsumbong. Sinindihan niya ang isang sigarilyo at tinitigan ang litrato ni Lola Elena sa kanyang cellphone. Gawan niya ng paraan na parang aksidente lang. Hindi kailangang mamatay pero yung madadali. Nang gabing iyon, mas malamig ang hangin sa baryo kaysa karaniwan. Madilim ang langit at malakas ang ihip ng hangin mula sa kabukiran. Nakaupo si Lola Elena sa kanyang silyang yanto. Isang gasera ang nagbibigay liwanag sa harap ng kanyang bahay. Sa di kalayuan, may narinig siyang tunog ng motorsiklong mabagal na dumadaan. Bigla, huminto ito sa tapat mismo ng kanyang bahay.
Dalawang anino ang bumaba, nagbubulungan. Alam ni Lola Elena na hindi ito ordinaryong gabi. Kinuha niya ang cellphone ng kanyang apo at pinindot ang numero ni Major Reyes na nakasave sa speed dial. Ngunit bago pa man ito makasagot, isang malakas na katok ang umalingaw sa pintuan. Lola Elena, buksan niyo ang pinto. May itatanong lang kami. Tumayo ng tuwid si Lola Elena. Sino kayo? Taga-pulis ba kayo? Opo, sigaw mula sa labas. Ngunit ang tono ay hindi parang pulis. Masyadong magaspang, masyadong nag-aapura. Hindi binuksan ni Lola Elena ang pinto. Sa halip, binuksan niya ang kanyang flashlight at sumigaw ng buong lakas, Kapitan Berto, tulong. May mga kahina-hinalang tao sa bahay ko. Umalingaw ang kanyang sigaw sa buong eskinita. Sa loob ng ilang segundo, nagsilabasan ang ilang residente mula sa kani-kanilang mga bahay, may dalang mga flashlight at mga patpat na kawayan. Nagpanik ang dalawang lalaki sa labas at agad na tumakbo patungo sa kanilang motor. Ngunit sa dulo ng kalsada, isang patrol car ang paparating. Nagkataon na iyon ang team na ipinadala ni Major Reyes para mag-ikot. Isang warning shot ang pinakawalan. Ang dalawang lalaki ay nahuli matapos matumba sa palayan. Sa istasyon ng pulis, lumabas sa investigasyon na ang dalawang lalaki ay mga inutusan nga ng mga dating pulis na iniimbestigahan. Binayaran sila para takutin si Lola Elena upang bawiin nito ang kanyang testimonya. Kinaumagahan, pinuntahan ni Major Reyes si Lola Elena. Kahanga-hanga po kayo, La. Kung binuksan niyo po ang pinto, baka iba ang naging kwento. Ngumiti si Lola Elena. Naniwala lang ako na kapag tama ang intensyon mo, laging may paraan para protektahan ka. Yumukod si Major Reyes ng may paggalang. Malaki po ang utang na loob namin sa inyo. Dahil sa katapangan ninyo, mas lumawak ang investigasyon sa kanilang network. May mga indikasyon na may mas matataas na opisyal na sangkot. Tumingin si Lola Elena sa malayo. Minsan, ang katotohanan ay kailangang bayaran ng takot, iho. Pero kung hihinto tayo dahil sa takot, sila ang panalo. Ilang araw ang lumipas, nagkasundo ang mga taga-baryo na magdaos ng isang maliit na salu-salo sa barangay hall. Hindi ito malaking selebrasyon, kundi isang paraan ng pagpapakita ng respeto kay Lola Elena. Naroon din si Major Reyes at ang mga opisyal ng barangay. Malakas ang boses ni Kapitan Berto nang buksan ang programa. Ngayong araw, hindi lang tayo nagpapasalamat kay Lola Elena, kundi natututo tayo mula sa kanya na kahit ang maliliit na tao ay kayang ipagtanggol ang karangalan ng ating komunidad. Nagpalakpakan ang mga tao. Tumayo naman si Major Reyes. Sa totoo lang, nahihiya ako at kasabay nito'y humahanga. Nahihiya dahil may mga nakaunipormeng dumungis sa aming pangalan, pero humahanga dahil may mga mamamayang tulad ni Lola Elena na naniniwala pa rin sa katarungan. Inabutan niya ng isang plaque ng pagkilala si Lola Elena. Nakasulat dito, para sa kanyang pambihirang katapangan at paninindigan sa pagtataguyod ng katotohanan sa gitna ng banta at panggigipit. Nanginginig ang kamay ni Lola Elena nang tanggapin ito. Ginawa ko lang po kung ano ang itinuro sa akin ng yumaon kong asawa. Kung hahayaan natin ang maliit na kasamaan, bukas lalaki yan at magiging halimaw. Nang gabing iyon, naging payapa ang baryo. Wala nang mga aninong kahina-hinala. Wala nang madidilim na motor na umiikot. Naupo si Lola Elena sa kanyang beranda, may isang tasang salabat, kasama ang marahang hangin at tunog ng mga kuliglig. Ang kanyang apo, si Ana, nakadarating lang mula sa eskwela, ay tumabi sa kanya. La, sabi po ng mga kaklase ko, viral daw po kayo sa news. Ang galing-galing daw po ninyo. Mahinang tumawa si Lola Elena. Ang pagiging magaling ay kung nakakatulong ka sa kapwa, na. Hindi dahil lumabas ka sa balita. Niyakap siya ni Ana. Gusto ko pong maging tulad ninyo paglaki ko. Matapang magsabi kapag may mali. Kung ganoon, sagot ni Lola Elena, panatag na ako. May pag-asa pa ang mundong ito. Tumingala siya sa langit. Isang hating buwan ang nakasabit sa itaas ng kanilang bubong. Sa kanyang puso, alam ni Lola Elena na hindi pa tapos ang kanyang laban. Ngunit sa gabing iyon, nakangiti siya ng payapa, dahil ang katotohanang dating yuyurakan ay nagsisimula ng tumayo muli,
nagsimula sa isang lolang inakalang walang laban. Halos 2 linggo na ang nakalipas mula nang mahuli ang sindikato ng iligal na checkpoint. Ang buhay sa kanilang baryo ay unti-unti nang bumabalik sa normal, ngunit ang pangalan ni Lola Elena ay lalo pang umugong kung saan-saan. Noong una, sa lokal na dyaryo lang lumabas ang balita, Lola sa Bulacan, ibinulgar ang mga pekeng pulis na nangungutong. Ngunit hindi nagtagal, napansin na ito ng national media. Nagdatingan ang mga mamamahayag sa kanilang baryo, kinukunan ng litrato ang kanyang simpleng bahay, at kinakapanayam ang mga kapitbahay. Si Lola Elena, na hindi sanay sa atensyon, ay nailang. Nagtitinda lang po ako ng turon, sir. Marami pong ibang tao na mas magagaling kaysa sa akin, sabi niya sa tuwing may nagtatanong. Ngunit dahil sa kanyang pagiging simple, mas lalong tinangkilik ng publiko ang kanyang kwento. Bumaha ang mga komento sa social media. Saludo kay Lola Elena. Patunay na may mga tapat pa rin sa bansa. Kung lahat ng tao katulad niya, baka luminis na ang gobyerno natin. Protektahan niyo po si Lola, baka balikan siya ng mga masasamang loob. Araw-araw, may mga taong sadyang dumadalaw sa bahay ni Lola Elena. May mga aktivista, mamamahayag, at maging mga opisyal mula sa SEDI na nag-aalok ng tulong. Lola, kami po ay mula sa isang anti-corruption foundation. Gusto po sana namin kayong gawing simbolo ng aming kampanya para sa katapatan mula sa kanayunan, sabi ng isang babaeng puno ng sigasig. Ngumiti lang si Lola Elena. Salamat sa maganda ninyong intensyon, pero hindi ako simbolo. Isa lang akong matandang hindi makatiis na makakita ng kawalang katarungan. Samantala, naramdaman din ng kapulisan ang pangangailangang pangalagaan ang kanilang imahe. Nagpatawag ng press conference ang provincial director. Pinupuri namin ang katapangan ng mamamayan na tumutulong sa pagpapatupad ng batas. Tinitiyak namin na hindi ko konsintihin ng AC ang anumang uri ng pangungutong, lalo na ng mga taong inaabuso ang aming uniforme. Maganda ang dating nito sa publiko, ngunit sa likod ng kamera, hindi lahat ng opisyal ay natuwa sa kasikatan ni Lola Elena. Isang umaga, ipinatawag si Major Reyes sa regional headquarters sa Pampanga. Isang pribadong pulong ang naganap. Isang mataas na opisyal na nakasuot ng plansadong uniforme ang matalim na tumingin sa kanya. Reyes, alam mo bang iyang kasong hinahawakan mo ay sumasagi sa pangalan ng ilang dating miyembro na may malalakas pa ring koneksyon? Bakit mo hinayaang maamoy iyan ng media? Sinikap ni Reyes na manatiling kalmado. Hindi ko po kontrolado ang media, sir. Mismong mga mamamayan ang nagsumbong at naging public knowledge na po ang kaso. Umismid ang opisyal. Ganito na lang, siguraduhin mong hindi na lalaki ang isyong iyan. Huwag mong hayaang may lumabas na malalaking pangalan. At pakiusap, ilayo mo iyang matanda sa media. Patahimikin mo siya. Sabihin na lang nating tapos na ang kaso. Tumingin ng diretso si Reyes. With all due respect, sir, hindi ko po kayang patahimikin ang isang mamamayan na nagsasabi ng totoo. Kung gagawin ko po iyon, wala akong pinagkaiba sa mga hinuli natin. Matagal siyang tinitigan ng opisyal at malamig na nagsalita, idealista ka, Reyes. Pero ang mga idealista, minsan, maikli lang ang buhay sa serbisyo. Samantala, nagsimulang makatanggap si Lola Elena ng mga kakaibang text message sa cellphone ng kanyang apo. May isang nagsabing, tigilan mo na ang pagsasalita sa media, La. Baka madisgrasya ang apo mo sa daan. Ang isa naman, sikat ka na, La. Huwag ka nang maghanap pa ng gulo. Natakot si Ana nang mabasa ang mga mensahe. La, wag na po muna kayong lumabas ng bahay, sabi nito habang yakap ang lola. Marahang umiti si Lola Elena. Nak, kapag natakot tayo sa pananakot, lalo silang lalakas ang loob. Pero huwag kang mag-alala, mag-iingat si Lola. Alam niyang may mga taong gustong siyang patahimikin. Ngunit dahil doon, mas lalo niyang naramdaman na hindi pa tapos ang kanyang responsibilidad. Isang hapon, isang lalaking nakasuot ng magandang polo shirt ang dumating sa kanyang bahay. Nagpakilala itong si Ginoong Tegar, isang kinatawan mula sa isang illegal mediation group. Lola Elena, naparito po ako bilang kinatawan ng ilang partido na gustong ayusin ang isyung ito ng mapayapa, magalang ngunit matalas niyang sabi. Tapos na ang issue, iho. Nahuli na ang mga peking pulis, kalmadong sagot ni Lola Elena.
Totoo po, pero masyado nang maingay ang balita. Nakakasira ito sa imahe ng institusyon. Umaasa po kaming titigilan niyo na ang pakikipag-usap sa mga reporter. Tinitigan siya ni Lola Elena. Kung tatahimik ako, tatahimik din ba ang mga tiwali? Para po ito sa kaayusan, La. Tutulungan namin kayo sa pinansyal o anumang kailangan ninyo. Mahinang tumawa si Lola Elena. Iho, nabubuhay ako sa pagtitinda ng turon at mani. Kung kaya akong patahimikin ng pera, matagal na sana akong tumigil sa paglalako. Nanahimik ang lalaki at bago umalis ay malamig na nagsabi, nasa sa inyo po, La. Pero sana'y huwag kayong magsisi sa huli. Ilang araw ang lumipas, mas malalim na ang paghukay ng media sa kaso. Isang national TV station ang nagpalabas ng isang investigative report na may pamagat na, sa likod ng uniforme, ang landas ng mga tiwaling hindi nawawala. Sa report, ipinalabas ang isang bahagi ng panayam kay Lola Elena kung saan sinabi niya, kung may kasalanan ang alagad ng batas, huwag itong protektahan. Ang uniforme ay hindi pa nakip sa kasalanan. Naging viral ang linyang iyon. Ngunit ang epekto nito ay hindi lang nagbigay inspirasyon, kundi yumanig din sa sistema ng kapulisan sa rehiyon. Muling ginipit si Major Reyes. Sobra na to. Ngayon, lahat ng pulis, inaakusahang korap. Kalmadong sumagot si Reyes. Ang mga korap lang po ang dapat makaramdam, sir. Ang mga malinis, hindi kailangang matakot. Lumakas ang panggigipit, ngunit dumaloy din ang suporta mula sa taong bayan. Nagsimulang mangolekta ng pirma ang mga taga-baryo para sa isang petisyon na sumusuporta kay Lola Elena. Mga estudyante mula sa isang unibersidad sa syudad ang dumalaw sa kanya, humihingi ng pahintulot na gawing paksa ng kanilang diskusyon ang kanyang kwento. Tinanggap sila ni Lola Elena na may mainit na salabat. Kung may matututunan kayo sa akin, matuto kayo mula sa intensyon. Huwag ninyong hayaang bulagin kayo ng uniforme o posisyon sa inyong konsensya, marahan niyang sabi. Sa kabila ng lahat, dala rin ng kasikatan ang bigat. Bihira nang makatulog ng mahimbing si Lola Elena. Madalas siyang nagigising sa gabi, naririnig ang bawat motor na dumadaan. Minsan, pakiramdam niya ay may nagmamasid sa kanya. Nakita minsan ni Ana na nakatulala ang kanyang lola sa kusina. La, bakit po hindi pa kayo magpahinga? Nag-iisip lang ako, nak. Sabi ng marami, bayani raw ako. Pero ang mga bayani, madalas, mag-isa lang sa dulo ng kwento. Hinawakan ni Ana ang kanyang kamay. Hindi po kayo mag-isa, La. Nandito po ako. Isang butil ng luha ang pumatak sa pisngi ni Lola Elena. Nang gabing iyon, may isinulat siya sa isang maliit na kwaderno ng kanyang yumaong asawa. Ang katarungan ay hindi nangangailangan ng malaking pangalan. Kailangan lang nito ng isang boses na may tapang na magsabi, mali ito. Ilang linggo ang lumipas, nagsimula ang paglilitis sa mga akusado sa korte. Ipinatawag si Lola Elena bilang pangunahing testigo. Sa loob ng korte, nakayuko ang tatlong akusado. Ngunit sa upuan ng mga manonood, may ilang taong nakabihis ng magara, halatang hindi ordinaryong mamamayan. Si Major Reyes, na nakaupo sa tabi ni Lola Elena, ay bumulong. Mga abogado po yan ng mga maimpluwensyang tao, La. Baka subukan kayong gipitin. Pinatayo ng hukom si Lola Elena para magbigay ng testimonya. Tumayo siya ng tuwid at sa kalmado ngunit malakas na boses, nagsalita. Hindi po ako basta-basta nag-aakusa, kagalang-galang na hukom. Nakita ko po mismo kung paano nila kinikikilan ang mga mamamayan at minaliit ako dahil sa aking edad. Pero naniniwala po akong ang batas ay walang kinikilalang edad. Nanahimik ang buong korte. Humanga ang hukom. Pagkatapos ng pagdinig, sinubukang lapitan siya ng isa sa mga abogado. Lola, kung gugustuhin niyo po, pwede naming ayusin ang lahat. Hindi niyo na po kailangang bumalik sa mga susunod na pagdinig. Tinitigan siya ni Lola Elena ng matalim. Bata, huwag mong ulitin ang pagkakamali ng mga kliyente mo. Kapag nagsalita na ako ng tama, hindi ako hihinto sa gitna ng daan. Muling sumabog sa media ang kwento ni Lola Elena. Nagrally ang mga estudyante, may dalang mga placard na nagsasabing, kung kaya ni Lola Elena labanan ang korupsyon, bakit tayo hindi? Maging ang obispo ay nagsalita sa kanyang misa. Huwag nating maliitin ang boses ng mga maliliit.
Minsan, ang katotohanan ay nagmumula sa dila ng isang lola sa gilid ng daan. Inimbitahan pa siya ng gobernador sa Kapitolyo para bigyan ng parangal. Ngunit magalang na tumanggi si Lola Elena. Nagpapasalamat po ako. Pero kung ang parangal ay magiging formalidad lang, mas mabuti pang ayusin na lang inyo ang sistema. Isa lang po akong magtuturon, hindi importanteng tao. Sa kabila ng suporta, hindi tumigil ang panggigipit sa politika. Isang gabi, pagod na dumating si Major Reyes sa bahay ni Lola Elena. Kailangan ko pong maging tapat sa inyo. Ililipat na po ako ng destino sa ibang probinsya. Marahil dahil sa pagiging masyadong bukas sa pagtatanggol sa inyo. Matagal na nanahimik si Lola Elena. Paumanhin, iho. Dahil sa akin, naapektuhan ang karera mo. Umiti ng bahagya si Reyes. Hindi po, Sa totoo lang, ipinagmamalaki kong nakapanig ako sa tama. Pero kailangan nyo rin pong maging handa. Pagkaalis ko, baka hindi na lahat dito ay poprotekta sa inyo tulad ng dati. Nang gabing iyon, matagal na nakaupo si Lola Elena sa beranda matapos umalis ni Reyes. Alam niyang hindi pa tapos ang bagyo. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, naramdaman niyang mas lalong naging panatag ang kanyang puso. Dahil sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakita niyang nagsisimula ng maglakas loob magsalita ang mga tao sa kanyang komunidad. At para kay Lola Elena, sapat na iyon. Ang balita tungkol sa matapang na lola ay mabilis na kumalat. Dumating ang araw ng hatol. Ang korte ay siksikan. Ang akusadong si Marco ay hinahatulan ng habambuhay na pagkabilanggo sa salang attempted murder at extortion. Ang kasabwat na si Benny ay makukulong ng 15 taon para sa conspiracy. 3 beses pumalo ang gavel. Nagwala at sumigaw si Marco hanggang sa kinalagkad siya palabas. Si Benny naman ay nanlupaypay habang inaakay papalayo. Umugong sa loob ng korte ang pinaghalong sigawan ng galak at hikbi ng ginhawa. Ipinikit ni Lola Elena ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Ang mabigat na pasan sa kanyang dibdib ay unti-unting gumaan. Sa labas ng korte, maliwanag ang sikat ng araw. Dinumog ng mga reporter si Lola Elena. Ano po ang mensahe ninyo pagkatapos ng hatol? Tanong ng isa. Tumingin si Lola Elena ng diretso sa kamera, ang kanyang boses ay mahina ngunit puno ng kahulugan. Gusto ko lang sabihin, huwag ninyong mamaliitin ang isang tapat na mamamayan. Ang sugat sa katawan ay naghihilom, pero ang sugat ng pinagtaksilang tiwala ay mas malalim. Sana magsilbing aral ang kasong ito para wala ng ibang babae ang dumanas ng pinagdaanan ko. Natahimik ang marami. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, isang tunay na ngiti ang sumilay sa labi ni Lola Elena. Tumingala siya sa bughaw na langit, tiyak na bagamat may peklat na ang kanyang kinabukasan, ang kanyang landas ngayon ay bukas na, sinisikatan ng bagong liwanag ng pag-asa. Ang mga araw pagkatapos ng hatol ay naging iba sa Santa Maria. Ang usapan sa umaga, na dati puro chismis, ay napalitan ng mga kwentuhan ng ginhawa. Dahan-dahang sinimulan ni Lola Elena na buuin muli ang kanyang buhay. Nagtayo siya ng maliit na pwesto sa palengke. Ang unang ngiting ibinigay niya sa isang customer ay umantig sa puso ng marami. Nakita nila na ang sugat sa pisikal at emosyonal ay kayang maghilom kung pipiliin ng puso na bumangon. Minsan, naglalakad si Lola Elena sa gilid ng highway kung saan muntik na siyang mapahamak. Tatayo siya malapit sa lugar kung saan nangyari ang checkpoint. Doon, ipagdarasal niya sa kanyang puso, pinapatawad ko na kayo. Hindi para sa inyo, kundi para sa sarili ko. Ayokong mabuhay na may puot. Sa paglipas ng mga araw, nahanap muli ng Santa Maria ang kapayapaan. Ngunit ang kwento ni Lola Elena ay nanatiling isang aral na ipinapasa sa bawat henerasyon. Para sa mga bata, isa itong kwentong katatakutan. Para sa mga matatanda, isa itong babala. At para sa mga nakatatanda, isa itong patunay na ang kasakiman ay kayang gawing mas mabangis ang isang tao kaysa sa anumang hayop. Si Lola Elena ay hindi na muling lumingon sa nakaraan ng may luha. Alam niyang puno ng peklat ang kanyang buhay, ngunit alam din niyang binigyan siya ng pagkakataong maging mas matatag. Ang kalangitan sa dapit hapon ay nagkulay pula, na parabang sumasaksi sa mahabang paglalakbay ng isang babaeng minsa itinang